Kakiyers, ayon po sa isang malawak po na pag-aaral ng Sipin Labs na gumamit ng datos mula po sa humigit kumulang 100,000 Gen Z young adults, napag-alaman po na ang mga taong nagsimulang gumamit ng smartphones sa mas murang edad ay mas madalas po na mag-ulat ng mas mahabang antas ng mental well-being pagdating po sa kanilang pagtanda. Hindi po ito nangangahulugan na ang cellphone lamang ang sanhi. Ngunit isa po itong seryosong babala na hindi dapat baliwalain. Ano po ang natuklasan ng pag-aaral? Ayon po sa ulat, ang mga nagsimulang gumamit po ng smartphones bago pong edad na 13 ay mas madalas po mag-ulat ng mga suliraning may kaugnayan sa kalusugang pangkaisipan kumpara po sa mga nagsimula sa mas huling edad. Kasama po sa mga naiulat ng ilang kalahok ang mas mababang self-esteem, hirap sa emotional resilience, mas madaling magalit, mas mababang empathy, at iba pang seryosong hamon sa mental well-being. Ngunit mahalagang tandaan po na hindi sinasabi ng pag-aaral na cellphone lang ang dahilan. Sa halip po ipinapakita nitong ang maaaring magkakasamang nakaapekto gaya ng labis na paggamit ng social media, cyberbullying, kakulangan sa tulog, hindi maayos na relasyon sa pamilya, at iba pang uri ng stress. Ibig sabihin po nito, ang cellphone po ay maaaring maging daan kung saan pumapasok ang mga impluensyang ito, lalo na kung walang sapat po ng paggabay. Kaya bakit mas delikado sa mga bata? Kakiers, alam po ng bawat magulang na iba ang isip ng bata kaysa sa isip ng isang nasa hustong gulang. Habang lumalaki po ang isang bata, umuunlad pa lamang ang kanyang kakayahang magdesisyon, magkontrol ng emosyon, magsuri ng tama at mali. Kapag ang isang batang wala pang sapat po na maturity ay nalantad sa walang katapusang videos, notifications, likes, online comparison at algorithm-driven content, maaari po itong magkaroon ng epekto sa kanyang pag-uugali at emosyon. Hindi po lahat ng bata ay maapektuhan sa parehong paraan. Ngunit malinaw po na may dahilan upang maging maingat. Ano pong sinasabi ng Biblia dito? Bagamat wala pong smartphones noong panahon po ng Biblia, malinaw po ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Sa Kawikaan 22:6 po mababasa natin, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at hanggang sa siya'y tumanda ay hindi niya ito lilimutin. Pansinin niyo po ito. Hindi po sinasabi ng Biblia na hayaan mo ang teknolohiya ang humubog sa kanya. Ang utos po ay ibigay sa mga magulang. Tayo po ang unang guro. Tayo po ang unang tagapagtanggol. Tayo po ang unang magpapakilala sa ating mga anak kung ano po ang mabuti, totoo at marangal. Isa po itong mahalagang tanong. Sa ating mga magulang, mas kilala ba natin ang mga kaibigan ng ating anak online? Alam ba natin ang kanyang pinapanood? Alam ba natin kung sino ang nakakausap niya? At higit pa sa lahat, mas marami ba siyang oras sa screen kaysa sa panalangin, pag-aaral, paglalaro sa labas, at pakikipag-usap sa pamilya? Kung yes po ang sagot, nako po, marahil panahon na po upang mag-isip. Hindi po dahil masama ang technology, kundi dahil ang bawat mabuting bagay po ay maaari ring maging hindi mabuti kapag nawalan ng hangganan. Now, ano pong responsibilidad ng mga magulang? Ka-curious kung may isang araw man po na nais nating ipahiwatig sa video na ito, hindi po cellphone ang nagpapalaki ng bata, ang magulang pa rin. Maaari pong makatulong ang technology, maaari pong makatulong ang internet, ngunit hindi po kailanman ito mapapalitan ang pagmamahal, ang paggabay, ang disiplina, ang presensya ng isang ama at ina. Ito po ang dahilan kung bakit paulit-ulit po ang paalala ng Biblia. Hindi po lamang pakainin ng bata, hindi lamang paaralin ng bata, kundi hubugin ang kanyang puso at konsensya. Now, ano bang itinuturo ng simbahan? Ang mga magulang po ang unang guro ng pananampalataya at pangunahing may pananagutan po sa paghubog ng kanilang mga anak. Ibig sabihin po, hindi maaaring ipaubaya sa YouTube, sa TikTok, sa online games, sa social media ang paghubog ng kanilang isip at pagpapahalaga. Kung ang algorithm po ang mas matagal na kausap po ng bata kaysa sa kanyang mga magulang, may dapat na po tayong baguhin. Now, bakit hindi sapat po ang pagkuha lang ng cellphone? Marami po kasing magulang ang nagsasabi na simula ngayon, bawal na ang cellphone. Pero pagkatapos ng ilang oras, umiiyak ng bata, nagagalit, naiinis, at bumabalik din ang cellphone. Bakit kaya? Dahil minsan po ang cellphone ay naging kapalit na ng mga bagay na dapat ibinibigay ng pamilya. Kapag tinanggal mo po ang gadget, pero hindi mo pinapalitan ng oras ng usapan, ng pagmamahal, ng paglalaro, at ng panalangin, ako po, iiwan mong walang sandalan ang bata. Ang solusyon ay hindi lamang pagbabawal. Ang solusyon po ay pagpapalit ng mas mabuti. Now, narito pong limang dapat na ipalit sa cellphone. Una po,
oras ng magulang. Hindi po mahalaga kung gaano kamahal ang laruan. Mas mahalaga po ang presensya. Minsan po, 15 minutes lang na atensyon mula po sa mga magulang ay mas mahalaga po kaysa sa 3 oras na magkatabi ngunit parehong nakatutok sa screen. Pangalawa po, panalangin bilang pamilya. Kung may oras para sa Facebook, dapat po may oras din para sa Diyos. Hindi po kailangang mahaba. Kahit 10 minuto, panalangin bawat gabi po ay maaring maging pundasyon po ng isang matatag na pamilya. Kapag nakikita po ng bata na nananalangin ng kanyang mga magulang, natututo po siyang ang Diyos ay bahagi ng araw-araw na buhay. Pangatlo po, pagbabasa ng Biblia at mabubuting kwento. Ang isip po ng bata ay parang lupa, may tutubo rito. Ang tanong po ay, ano ang itinatanim natin? Kung ang buong araw po ay puno ng videos at reels, huwag po tayong magulat kung iyon din ang huhubog sa kanyang pag-iisip. Pangapat po, paglalaro sa totoong buhay. Hindi po masamang maglaro. Sa katunayan po, kailangan ito ng bata. Ngunit mas maganda po kung may pagkakataon siyang tumakbo, makipaglaro, matutong matalo, matutong makisama, at matutong magmahal ng totoong tao, hindi po lamang ng virtual character. Panglima po, mabuting halimbawa ng magulang. Ka-curious, narito po marahil ang pinakamahirap po pakinggan. Hindi po sapat na sabihin sa anak na ibaba mo ang cellphone. Kung tayo po mismo habang kumakain nakatutok din sa cellphone, ang mga bata po ay mas natututo sa ating ginagawa kaysa po sa ating sinasabi. Kung gusto nating pabawasan ang screen time ng ating mga anak, maaari po tayo rin ang unang kailangan magbago. Now, ito pong pinakamalaking tanong. Mga magulang, kapag lumaki bang anak nyo, ano ang gusto nyong maalala niya? Gusto nyo ba na ang maalala niya lamang ay palagi kayong abala, na palagi siyang may bagong gadget? O gusto niyo pong maalala niya na palagi kayong naroroon kapag kailangan niya kayo? Ang mga alaala po ng pagmamahal ay hindi po nada-download, hindi po nabibili, hindi po napapalitan ng anumang applications. Maliwanag po yan. Kaya sabi nga po ni San Pablo in Ephesians chapter 6 verse 4, mga ama, huwag ninyong ipagalit ang inyong mga anak, kundi palakihin ninyo sila sa disiplina at turo ng Panginoon. Napakaganda po ng balanse ng talatang ito. Hindi po puro higpit, hindi rin po puro layaw, kundi pagmamahal na may disiplina. Ito rin po ang kailangan sa paggamit ng technology. Hindi po lahat ay ipagbabawal, ngunit hindi rin lahat ay pahihintulutan. Now, ano bang tunay na krisis dito? Ka-curious, ang tunay po na krisis ay hindi po ang cellphone, hindi po ang internet, hindi po ang artificial intelligence. Ang tunay po na krisis ay kapag ang pamilya ay wala ng oras para sa isa't isa. Kapag ang hapagkainan ay tahimik dahil lahat ay may screen. Kapag ang panalangin ay napalitan ng walang katapusang scrolling. Kapag ang bata po ay mas maraming oras sa influencer kaysa sa kanyang ama. Kapag ang unang tinatanong niya sa umaga ay notifications at hindi ang Diyos, naku po, doon na po nagsisimulang magkaroon ng malalim na kahulugan. Kaya kakiyers, ang technology po ay maaaring maging malaking biyaya. Ngunit tulad po ng apoy, maaari rin po itong makasakit kapag hindi ginagamit ng tama. Ang tanong po ay hindi, binibigyan ko ba ng cellphone ang anak ko? Ang mas mahalagang tanong po dito ay, handa na ba siyang gamitin ito ng may karunungan? At higit po sa lahat, handa ba akong samahan siya sa paglalakbay na iyon bilang isang magulang? Sapagkat walang applications po, walang social media at wala pong algorithm ang makakapalit sa pagmamahal, paggabay at panalangin ng isang pamilya na nakasentro po kay Kristo. Kaya samahan niyo po ako, ipanalangin po natin ang ating buong pamilya, ang ating mga anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, ipinapagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga anak. Bigyan mo kami ng karunungan upang magamit ang technology ng may tamang hangganan at pananagutan. Tulungan mo kaming maging mga magulang na naroroon, nakikinig, natuturo, at nagmamahal. Ingatan mo ang isip, ang puso, at pananampalataya ng aming mga anak. Naway lumaki po silang may pagmamahal sa iyo, sa kanilang pamilya, at sa katotohanan. Sa pamamagitan po ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kakiyers, kung ikaw po ay isang magulang, guro, lolo at lola, o may mga anak na mahal sa buhay, i-share niyo po ang video na ito. I-share niyo po sa inyong pamilya. I-share niyo po sa inyong mga anak. Maring ito po ang maging simula po ng isang mahalagang pag-uusap sa inyong tahanan. At kung nais niyo pong patuloy po na matuto at suportahan po ang ating Facebook page at ang YouTube channel, maaari po kayong mag-subscribe. Ang link po ay nasa comment section. At i-comment niyo po sa ibaba, I will lead my child to Christ Jesus. God bless po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.